Basta Radyo, ibandera mo! 107.1 News FM Olongapo. From everyone at the station, happy holidays. And yes, you heard it right. Happy holidays. Basta Radyo, ibandera mo. This is Bandera Night Jams with DJ Tommy G. Hey, welcome back. Magandang gabi sa inyong lahat. I miss you guys, ha? Kamusta? Lunes na naman, you know, whenever it's Monday, tapos alas 7 ng gabi, yan ang umpisa, no? Monday hanggang Thursday yan ng Bandera Night Jams with yours truly, DJ Tommy J. 22nd of December and 3 araw na lang, Christmas na! Christmas! Kamusta mga tropa ko? Kamusta? Handa na ba kayo? Ready na ba yung mga regalo nyo? Ha? Ayan. O, officially, sasabihin ko na. Ha? From all of us here at Radyo Bandera 107.1, lahat ng mga tropa natin, mga nakikinig ngayon, Merry Galo ba kami? Yeah, magandang gabi sa inyong lahat. Yes, okay. Welcome to Bandera Night Jams with yours truly, DJ Tommy J. And ano pa bang bago tayo mag-umpisa, syempre, balitaan muna, Ano ba ang latest? Ano ba mainit? Mainit pa rin yung Thailand, eh. Mainit pa rin sa atin, pre. Naghahamon yata, eh. Kalahin mo, sa kanila lang natin naranasan, binawal yung mga naturalized, kaya nga naturalized, Filipino citizen na yun, di ba? Naturalized, tapos ang naiwan talagang mga Pinoy yung mga yun, eh. Di ba? Born and raised, yung mga nakalaban nila. Akala nila si Bobby Ray Parks, akala na imported. Tatay lang yun yung Egoy, pero Egoy, eh. Pero born and raised to a Filipina mother. Kasi yung tatay niya, si Bobby Ray Parks Sr., long term import ng Shell na naglalaro noon sa tapos dito na nanirahan, na in love sa ating My Philippines o jumawa ng Pinay. Ang kilalabasan si Bobby Ray Parks Jr. Tapos asawa pa nga niya si Zainab, lalo pang naging Pinoy. Nakapag-asawa ng Pilipina, part Pilipina, part Japanese, si Zainab Harake, yun, di ba? Kulit ng Thailand, hindi matigil, Nang dugas daw tayo dahil lahat daw ng players natin, Amerikano. Si Malonzo nga, anak ni Ray Malonzo, dating ala Bruce Lee action star ng Pilipinas si Ray Malonzo, di ba? O anak niya yun, si Malonzo. Alam niyo ba? Hindi niyo alam, no? Tapos si Eram. Pinoy na Pinoy, Eram, no? Proud ako sa sa team natin, sa ating Gilas Pilipinas. Kahit na ginawang handicap ng Thailand, binawal kung sino-sino. Tapos halos, ang kalaban pa natin sa inside the court, 8. Di ba? 5 sila, tapos 3 referee. I'm sure naman, hindi naman tayo bopol sa basketball. Matatalino ang Pinoy sa basketball, eh. Obvious naman, kakampi ni referee. Yung mga tawagan, Yung playground foul na nga lang dun sa Indonesia, labanan sa Indonesia. Di ako makapaniwala, eh. Ni walang sumayad, kung papanoorin nyo, re-reviewin nyo, ni halos hindi siya sinayaran ng Filipino player na malapit sa kanya. Ay, mas bumangga pa nga sa kanya yung kakampi niya, eh. Tapos tumumba siya, tapos playground foul. Anak ng pinapay. Sabi ko, baka naman pregnant foul. Di ba? Nagyabang pa yung, lumamang kasi yung Thailand, 33. Tapos yung Pilipinas, ilan ba? 16 lang? 17? Tapos, 17, napako sila sa 17, eh. Ano pa lang yun, eh. Second quarter pa lang yun, wala pang kalahati kasi simula lang ng second quarter yata yun, nagyabang, kada shoot, pinupukulan ng masasamang tingin tsaka mapang-aping tingin yung Filipino players, eh. Nung bandang huli, hinabol, iyak. Nung bandang huli nga, nung paubos sa oras, si Bolik hindi na dumidepensa, eh. Nakatayo na lang sa harap ng player tapos naka-post ng yung madalas gawin ni Stephen Curry, yung night-night. Night-night na, tulog na kayo kasi talo na. Yun ibig sabihin, yung mga hindi nakakaalam, yung mga hindi mahilig sa basketball, pag gumaganon sila, yung nakalagay yung dalawang kamay sa pisngi, yung parang natutulog position. Ang ibig sabihin nun sa basketball, pang insulto yun, night-night, tulog na kayo, talo na kayo, eh. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi na dumidepensa si Mokong, eh. Naka night-night position na lang, eh. Nakakatuwa, eh.
Parang yun yung bawi niya sa mga pagyayabang sa kanila nung umpisa. Eh, nung una sila niyayabangan eh, no? Tapos yung matangkad nila na ano, yung matangkad nilang player, si, ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko na eh. Gwapo sana, pare. Ahahay! Ang pogi sana nung player na yun, yung matangkad nila na maputi, na ano, na... Kaya lang utak ano eh. Medyo maliit yung ano, slow on the mental draw. Si Lish pa yung ewan ko kung ba't naglalaro sa Thailand. Naturalized ba nila 'yon o ano? May dugong Thailand, baka nanay niya Thailand, I don't know. Pamangkin pala ni ano 'yon, ni Laker great Eddie Jones. Napakagaling ni Eddie Jones, yung player na 'yan, no? Oh, di ano nagsumbong yata kay Eddie Jones. Sabi ni Eddie Jones, gulat ako, nagtatagalog si Eddie Jones eh. Sabi ni Eddie Jones, so, yan pala ang ginawa sa inyo ng Pilipinas. Kaya talo kayo. Maling sumbong, naniwala. Kaya tayo mga, yung mga maling sumbong na yan talaga, minsan mali talaga yung sumbong nila dahil lahat ng nakaharap na Pinoy yun. Walang naturalized doon mo kung kahit si Bolik apelidong foreigner, hindi nga Kano yung apelyido niya, no? Parang Bolik, parang something of a European descent. Pero Tisoy, di ba? Oh, tapos nagbibisaya pala eh. Hindi pala Bisaya, Bisoy pala, no? Bisoy. Kaya I'm wearing my Pilipinas basketball team shirt today. I'm very proud. Yan. May nanonood ba dyan ng taga-Thailand? Oh? This is for you. Oh. Alam mo I have nothing against the Thai people. I love the country Thailand. Napakaganda ng Thailand. Para rin Pilipinas yan. Paradise din yan. May magagandang beach, di ba? Phuket, Thailand. Oh. Mga tropa ko, gustong-gusto yan eh, di ba? Mga pare, no? Gustong-gusto natin yung Phuket, Thailand, di ba? Tsaka yung yung mga girls naman, ang gustong-gusto nila sa Thailand yung Bangkok. Bangkok, Thailand. Maganda ang Thailand, oh. Gustong-gusto ko yung bansa na yan. Tsaka yung people are warm, respectful, and very mababait, no? And very, welcoming sa mga foreigners. Kaya lang yung sporting committee nila sa yung sporting committee nila sa SEA Games, yung mga mokong na yan ang sumisira sa ganda ng Thailand. Kaya siguro baka panawagan na nga natin may hari sila, no? May hari ang Thailand, no? May prime minister and may mga iba pang leader, no? Panawagan na natin. Pagsabihan niyo yung sporting committee niyo ng SEA Games, cut it already, no? Nagmumukha na silang syunga. Pinaggagawa nila. Alam niyo bang pati si Alex Ayala, trinay din gulangan, trinay din kaya lang dominante niya talaga yung kalaban niya, no? Saan ka nakakita ng napaka-rare mangyari sa tennis yung linesman tumatawag. Every now and then nagkakaroon ng maling tawag yung linesman, 'di ba? Yung out minsan natatawag yang in, yung in natatawag yang out. 3 out kahit na in, sunod-sunod ang tinawag niya kay Alex Ayala. Napaka-imposible naman na nun. Mari pa nga sana, panipaniwala pa sana kung hindi sunod-sunod. Sinunod-sunod niya talaga. Halatang pinapahabol niya yung bata nila, no? Kaya lang, si Alex Ayala, alam mo naman, pet malo yan, di ba? She's slowly but surely becoming the greatest Filipina tennis player. Wala, pinakain niya ng alikabok yung kalaban. Kahit na pa siya, alam mo sa tennis, may karapatan ka palang i-request na kung gusto mong palitan yung linesman. Ni-request niya. Kaso dininay. Kahit na kinorek na ng umpire, nag-correct nga yung umpire. Kinorek niya yung ilang beses yung linesman na mali ang tawag eh. Tapos hindi pa rin siya pinagbigyan. Ni-request niya na may untoward incident na dapat pinagbigyan yun di ba? 3 sunod-sunod. Ang laking kalokohan nun. 3 beses niyang tinawag na out yung tira ni Alex Ayala na in. 3 in tapos out ang sinabi niya. 3 beses sunod-sunod. May mali yata sa mata nun eh. Pag nakita ko yung mokong na yun, sisip-sipin ko yung mata nun eh. Roko-roko, nakakabwisit. Wala. Buti na lang talagang dominante ni pinakamagaling yan in women's tennis nowadays, no?
Mag-aangat pa yung ranking niyan. Right now, she's at the 50th place. Pero aangat pa yan no? You know, in tennis, if ever you're inside the 100, yan yung magagaling, no? Kung nasa pasok ka sa 100, 50th siya, no? Pet Madu. Slowly but surely, aangat pa yan. Bata pa si Alex Ayala. Magmamature pa yan. Madadagdagan pa ng yung skill and the power that she has, mag-i-improve pa. Di ba? Okay, so punta na tayo sa ating dami nating napagkwentuhan, ano? Di ba? Punta na tayo sa ating today's holidays and observances. Yun, nandiyan pala si paring Justin Rice. Hello, Justin Rice. Yan, tsaka si Kuya Alvin Quijado. Yan, sabi nila, good evening, happy listening. Si Bolik siguro kasi Tisoy. Bisoy yun, pare, Bisoy. Bisayang Tisoy. Si Ladyboy Jackrawan. Yung saksakan ng yabang. Na nangyak-ngyak na sa ano. Si Cedric Manzano nga, college lang tinapat sa Thai, ha. Proud Adamsonian here. Uy, pareho kayong Adamsonian, ni Cedric, no? Ni Kuya Justin Rice. Di ba? Tama, kaya nga iyak talaga sila, ha? Alam mo, tapos nung natalo, ang pinagpipilitan pa, nandaya pa rin daw tayo. Sila nga itong ginawa tayong handicap, tapos, di ba? Hinandicap tayo tapos tayo pa'y nandaya. Anak lang, tinapay talaga, ewan ko dito sa mga Thai na to. Gustong-gusto ko pa naman yung bansang Thailand. Mahilig ako sa Mahilig ako sa yung noodle nila, yung masarap yung pagkain na noodle na yung pad thai. Sarap yun, di ba? Tsaka yung yung mga beach nila, ang gaganda ng beach nila. Di ba? Meron silang Bangkok Beach. Sa Bangkok pala, city pala, yung capital. Maraming magandang place, tambayan. Yung paradise, Phuket. Yan. Gusto ko yung Phuket. Ang counterpart niyan dito sa Pilipinas, Dakak. Naluluha na ako sa kakatawa. Ito kasing si Jack Rawan. Kumag. Sasha. Today's holidays and observances. Okay, being brought to you by Angel's Pizza Olongapo. Yeah, check out the Pizza Sulit Bundle promo. Get 2 big family-size pizza of any flavors and get a free medium-size pizza. With free 1-liter lychee lemonade for only 1,049. Dati 2,000 something yan. Ngayon 1,049 na lang. Okay, now available at Angel's Pizza Olongapo. For delivery, 0927-117-9020, 0932-707-4045. Okay? So, 1,049 na lang yung sulit bundle, dating 2,000 plus. Okay? And they are located at the corner of 4th Street. Kanto lang po ng 4th Street. Kaya andaling hanapin, andaling puntahan, ha? Okay? So, visit them now. 395 Rizal Avenue Extension in Olongapo City. Rizal Avenue West, Tapinac, Olongapo City, kanto ng 4th Street. And they are open Monday to Sunday. Weekdays, Monday to Thursday, 8 a.m. to 12 a.m. 12 midnight. And Fridays to Sundays, weekends, 8 a.m. to 1 a.m. hanggang alauna. December 22. Okay. December 22 is Dongji Festival or Winter Solstice Festival. It's a traditional Chinese festival. Pero since we have a lot of Chinese descendants, mga Chinese na Filipino-Chinese, ang dami dito sa atin, di ba? Kaya it's a big celebration na rin, di ba? Pero yeah, in the Chinese culture, this is their Winter Solstice Festival, okay? It usually falls between December 21 and 23, okay? For Vietnam naman, our Southeast Asian neighbor din, mga kapatid natin, Armed Forces Day for Vietnam. Okay? Indonesia, yan, another Southeast Asian country. You know, I feel like parang close na rin sa atin itong mga to dahil kasama natin sa Southeast Asian nation, na mga Southeast Asian nations itong mga to. Mother's Day in Indonesia. Okay? Ayan, so there you go. In fact, alam nyo sa SBMA or sa any government office, pinapatupad na yan. Tuwing first Monday of the month, ang isusuot natin na pag ma-attend tayo ng flag raising ceremony is Southeast Asian theme na kasuotan. Di ba? Pwedeng yung mga cultural, well, usually barong and saya, Filipiniana. Pero now,
to diversify it a little bit more, pwede mong gamitin yung mga regional costume natin dito. Like yung sa Igorot, yung kasuotan ng Igorot, di ba? Pwede. Kasuotan ng kung ano man yung mga pinaka cultural clothing talaga na ginagamit ng mga iba't ibang rehiyon natin, no? Yung sa mga Kapampangan, sa mga Ilocano, ayan. Tapos kasama na ang Southeast Asian nations. Yun, yung pambansang kasuotan ng Myanmar, ng Laos, ng Indonesia, ng Malaysia, Thailand, kasama ang Thailand. Oh. We don't hate Thailand. Yeah. Nainis lang tayo dun sa sporting committee nila sa SEA Games. Yun lang. Yun lang ang kaaway natin ngayon. Tsaka yung mga hindi matigil na player. Nanandaya daw tayo. Mario Josep, nakakainis kasi. Obvious na dinaya tayo, tapos babalik ta rin. Tayo nandaya. Okay, some more. December 22 is also Be a Lover of Silence Day. Ako, I love silence, di ba? Minsan pagka medyo pagod ka na, ang dami mo nang ginawa, ang dami mo nang natapos for the day, parang gusto mo ng konting katahimikan, no? Tapos, alam mo, masarap na combination niyan, yung silence, nakahilata. Hilata ka. Yun ang sarap na kasabay niyan. Yan. O, di ba? Sarap niyan. Okay. And for Father's Day, ang forefathers, the forefathers of sa USA ito, no? Yung kanilang forefathers, kung tawagin, founders of, Okay. And, what else? This usually happens before, usually December 22. Oh, actually, December 22 nga, lagi. Yan. Some holidays are being moved every year kasi, no? But not this one, December 22. For Father's Day. Okay, so there you have it. Just some of today's holidays and observances. December 22 for you.